Lea. Amen. Sige po, maaga na po tayo magsimpo. At umawit po tayo ng mission pa. Awitin po natin ang hymn no. 126. Okay, awitin lang natin ang first, second, and last. Tiwala sa mga. Tayo'y lumakad. Okay, awitin natin. Sing. Kung tayo'y lumakad, nakasama ng Diyos. Amen. Maraming salamat sa ating tagapagmula, si Ronald. Magandang gabi po sa inyo lahat. Akin po ay muli, pulong panalangin po natin. At para sa ating mga pagpabalita, yung mga campers natin, mukhang nag-enjoy. Naging akong picture. Sabi ko ka lang po, ayaw naman nyo mag-send. Nakita ko naman yung picture, mukhang hindi naman na-in. At mukhang natuwa, nasisiyahan doon sa kanilang kahit. So, hihigyan ko ng picture para makita naman natin. So, salamat. Meron tayo 7 campers doon. At pag-pray natin na ingatan silang patuloy ng Panginoon kasama ng lahat ng campers. Gamitin ng lahat ng mga speakers lalo na sa challenge hour. Mahamang po sila, lalo sa
silang mag-init sa pananampalataya. No? Kasama na yung nag-enjoy sila, pero ang goal talaga noon ay mapalakas ang kanilang pananampalataya sa Panginoon po. So sa ating po mga announcement ay sa linggo po ay mayroong council meeting na nakakakuda at pag-uusapan po yung mga bagay na ginagawa natin para po sa ating temporary shelter. No? At nakatakda naman po mga susunod pang gawain. Pagkayari po ng camp na ito ay haharapin naman po ang Talent Festival. No? At yan po ay nakatakda sa May 9. No? Before that, May 5, Tuesday, ay pupunta po dito ang IBMM officers, mga directors ng Pasampa, dito po sila mag-meeting. Pasampa po ang host. So, yun naman po ay Martes, hindi po yung Sabado. Pero yung Talent Fest, Sabado yan. No? Kasabay po ang adult at saka young people. No? So, yun po yung ating mga so, yung mga sa DPBS naman, ay pag-usapan po muna yan sa council, ano? Para po sa pagsasaayos ng ating mga gawain pa. Nakatakda kasi yan ang May. No? So, yun po yung ating mga announcement at tuloy-tuloy po natin isasagawa po yan. Bagay na po natin ang ating tagapanguna. Thank you po, Pastor. At so, first Sunday din sa Sunday, kaya mga likod natin ay long sleep tayo. Magagalit sa atin yung bigyan natin pag di natin sinasot. Okay, nakakuha tayo ng ating testimony. At yung nakaraan pong prayer meeting natin ay wala akong nag-testimony. Baka ngayon meron na po. Okay? Para sa po. Para sa po. Kung hindi, magtatawagan na tayo. Ayan. Kaya matapang na mawala. Ayan. Para si Rene, okay.
ikaw na lang, sabi ng commander. Eh, alam niyo yung commander ko mga kapatid, pero kung nanonood kami yan, mamaya kapagaling ka lang kita. Sabi na, ikaw na lang makinig ko, para kapitid tayo. Saka nung ginagawa eh. Bawal sa akin na walang ginagawa yun eh. Ayaw na ayaw ako nakikita walang ginagawa yun. Dahil ayaw niya ako nakikita pero gusto niya may ginagawa. Eh, tinutulad niya yung aking katawan. Doon, iba sa kamayo, iba na. Eh, ganda rin ako eh. 17 na ako. 69 na ako mga kapatid. So, iba na yung katawan ko doon at nakakatawan ko ngayon. Madali na mapagod ko yun. Manina ng taguhatin ng mga kamay ko. Lalo na yung tuhod ko nga. Nag-play ko ako ng 2 linggo. Ilang taon mga kapatid ko inakit ko. Tiles. Kasi sagaran mo na lang kaluwag ng biyeta namin sa taas at sagaran pa yung tiles. Nakit ko tiles, adhesive, cemento, yung sagaran. Sana may elevator mo na. Ang tanan ko yun. Mula to sa yata, doon sa padebra ng sarap, aakyat na lang may step na ron sa dalawa. Tapos susunod step na naman. Tapos susunod step na naman. Hanggang sa pakarating ka doon sa hagdanan. Ilan na mga step na naman sa hagdanan sa TMX. Apat ka ng step din na 5. Nakit ko yung halo ng simento. Pinakit ko yung tiles na gagamitin sa hagdanan ng ilang kahon. At adhesive, simento. Napagod ko ako mga kapatid, ay napagod yung mga tuhod ko. So, nung nagpatay ako ng ilaw, naglakad ako para ma-exercise ako. Nung pagdating doon sa malamig na, nandito sa gate natin, bigla akong muntik na sumubasok sa kanal. Pagkakapag ko, wala nang lakas ito mga kapatid. Mawalan ng lakas, masakit, hindi kumayak pa, hindi kumatapak. So, itinayo ako nung nagtatrabaho sa BHW, so Barangay Health Center. Yung nato ko, binigyan ako ng bukuan. Masakit talagang dinanas ko na yung mga kapatid. Binigyan ako ng bukuan, galing pa na nakapa. Hindi ko pwede. Binigyan ako ng bukuan yan. So, mula alas 6, hanggang alas 10, alam na kung ano oras ako nakarating doon sa bahay ng kapatid ko. Alas 7. Yun lang ang lapit lang. Hindi mo pa. Ginamon ko yan pa. Tinukod ko rin ito sa baba ko. Para magpag-usad ako ganyan. Pero prayer ako. Nung nakapagdaan sa mga pinto ng bahay, lumapang ako para mapatay ko lang yung ilaw sa loob. Paglapas ko, yun na naman. So, yun natin ako ng tricycle sa amin. So, pagdating ko sa bahay, gamit ko, tawagan mo si Carlo para sabihin na hindi ako makakarating. So, sa nangyari ko sa kalagayan ko pa. Nagtataka rin siya yung pag-abay ko. Bakit alas 7 na wala pa ako? Kaya, hindi ko naman talagang cellphone ko. Yung gagamit ng cellphone ko, higaan ko eh. Hindi ako papagdala sa cellphone. So, hindi ko kaya maglakad o sabihin magpunta sa jail. So, nung hapon, alas 5, naging ginagala na nangyari, dinala ako sa ospital. Ngayon, hindi ko na akala na pinaghiram nila ako ng wheelchair. Kasi, kailangan ng wheelchair sa ospital.
May inaalat, wala na April. So, salamat sa Panginoon. Dami ng pagkakao. Ito na lang ang buhay ko kasi siyang daw ang buhay ko eh. Nabawasan na yung kalendaro. So, maraming salamat sa Panginoon. Salamat. Ano pa rin yung Panginoon ng Panginoon? So, salamat sa Panginoon ng Diyos. Ikat po tayo lagi habang tumatanda ang tao. Humihina ang lahat ng kanyang pagkakas. Mahirap. Sabi nga ng tatay ko, puro pa tatay ko, sabi niya, daranasin ko rin ang alin. Ayan na nga. So, totoo ko yung sinasabi ng pagkakasa. So, salamat sa mga Panginoon kung hindi po kami. Makinig po tayo sa mga katatanda. Meron po ba? Ay, mukhang sinumpong rin ba? Nakahapon, malaki yung masasalamat namin sa Panginoon. Sabi nga, in good, in bad, maraming sa buhay natin, dapat tayo magpasalamat. Lalo na yung bad, kasi kung nagmarami, lalo na sa Panginoon. Wala ka naman nakabitan ng buhay. Ano na ho kasing linggo, may nakita po kami papel na sa amin. Laman ng papel ay nakita na namin sa web. Galing po sa digital platform.
Pwede po natin yung number 84. Higit siyang tumatamis. Jesus, araw-araw puso ko'y lalapit. Ready? Sing. Jesus, araw-araw puso ko'y lalapit. Sa ligang ng umaga, higit ang kanyang dikit. Higit siyang manilag sa lahat kong iniisip. Araw-araw sa akin, higit siyang tumalapit. Di natin mailigid dito sa pampangin. Doon higit at higit ang tamis niya sa akin. Walang ating yung pumating ng ating siyang makita. Higit siyang mahinig kaysa talas sa umaga. Kasiyahan ang kaluluwa ko sa kanyang lapis. Araw-araw sa akin, higit siyang tumatamis. Di natin mailigid dito sa pampangin. Doon higit at higit ang tamis niya sa atin. Ang aking puso ay agad niyang iniibsa. Sa kaniyang piling pawin na ang kalungkutan. Mahal mo ang Kristo, so sana ko ay nagsabing. Araw-araw sa akin, higit siyang tumatamis. Di natin mailigid dito sa pampangin. Doon higit at higit ang tamis niya sa akin. Amen. Maraming salamat. Again po sa ganito ay ihanda na po namin ating mga puso para po sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon. Tawagin po natin ating pastor. Amen. Maraming salamat po sa ating mga testimony. No? Talagang yung pagsubok sa buhay ay dumarating po yan. Lalo na sa panahon hindi mo inaasahan. No? Marami tayong kinakaharap na kanya-kanya tayong pabigatan, kanya-kanya tayong battle. No? Pero sa biyaya ng Diyos, patuloy lang po tayo. Mahirap din yan, makaramdam na ganyan, ano? Naranasan ko yan. Dumating din yung kaso. Ako yung nakapangalan. Ano? Paano ka? Malaman makaramdam ko. Ano? So, first time ko din noon. Marap sa abogado. Ako din, hindi ko ginagabayan naman ako ng attorney. Anong mangyayari, anong sasabihin, kung paano sasagot. Ano? So, sa biyaya na ng Diyos, nailakas naman po. At salamat din sa pag-iingat sa Panginoon kay Kuya Remy. No? At huwag ka na lang lalabas ng April, Kuya Remy. Sa bahay. Amen for that. Ano? Pero bakit na natin ang biyaya ng Diyos? Okay, dumabot po tayo sa pag-aaral ng Diyos. Pakibuksan po ninyo ang Bibles nyo sa aklat po ng Santiago. Santiago, kabanata 4. At basahin natin ang tatlong versikulo. Pakitayo po tayo lahat. At sundan na lang po ninyo sa inyong mga Bible. Aklat po ng Santiago, kabanata 4, 1 hanggang 3. Sabi po ng aklat ng Santiago, saan nagbubuha ang mga pagbabaka?
At saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba ka nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan? Nabababa ka sa inyong mga sangka. Kayo'y nag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangaiinggi at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away at nakikipagpaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kadayawan. Ay panalangin po ng salamat po sa libing ito at patukayan po kami sa aming pag-aaral, ikaw sa magturo sa amin, mga bagay na dapat po namin gawin. Samahan po ninyo kami, ikaw sa magsilbing guro namin sa gabi. Buwan panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ay mga salita ni Santiago sa mga nangalat na mga Kristiyano. Kristiyano ang pinagsasabihan dito mula sa Jerusalem na karamihan ay mga Hudyo. Kanyang binibigyan diin kung bakit hindi napagkakalooban ng Diyos ang kanilang mga ninanais o kahilingan. Ang Panginoong Diyos ay mapagkaloob sa mga bagay na hinihingi sa panalangin. Ngunit sa mga taong ito na sinulatan ni Santiago ay hindi maibigay ng Panginoon ang kanilang ninanais. Bakit kaya? Mga Kristiyano naman po ito. Automatic, pag hindi Kristiyano, alam mo, hindi sasagutin. Pero ito, mga Kristiyano ito. But it is true. May katotohanan. May mga panalangin hindi sinasagot ng Diyos. May mga kahilingan hindi maibigay ng Diyos. Sa totoo lang, si Apostol Santiago, malamang po kung pastor natin ito, napaka-stricto nito. Prangka siyang tao. Kumbaga, kung magpapakounsel ka sa kanya, naglalakot ka, may katanungan, sasabihin siguro na, Pastor, bakit hindi sinasagot ng Panginoon ang mga panalangin? Sasabihin siguro na diretso siya yun. Malamang po may problema ka sa buhay. Itong pastor na ito, sigurado ako, direct to the point ito. Kasi, diretso siya magpayo. Makikita natin dito na may hindi tama sa kanilang mga inuugali. At apektado ang kanilang spiritual na pamumuhay. Ang mga sinabihan kasi ito, itong kalagayan nila. Una, mahilig sila sa kalayawan. They are worldly. Malakas ngayon ang worldliness, malakas ng technology. Malakas makaubos din ang oras. So, yun po ang problema nila. Ang problema din naman ngayon, una, mahilig nga sila sa kalayawan o pleasure. Yun po ang sinabi sa Santiago 4:1. Lust or hedonism, Greek word. Ano ba ang hedonism? The pursuit of pleasure, sensual, self-indulgence. Yun. Ito mga Kristiyano ito, ayaw na nang naghihirap. They are convenient Christians. Lahat dapat maging hawa. Malamang ko, pag di mo yan in-aircon sa church, iiwanan ka niya. O malamang ko, kapag ka hindi ayos yung bahay sa kan, iiwanan ka niya. They were convenient. They go on pleasures.
na kung saan maanuan sila, lahat ng gusto nila, nagagawa nila, yung gusto nila, ayaw nilang nasisita. They want pleasure. Ganun ang mga Kristiyano kalimitan ngayon. Kapag nahihigpitan sa church, yan ako, haharap ng church sa maluwag yan. Yung walang pakialam sa kanila. Pero, sigla. Yun lang ang gusto. They don't want any responsibility. They don't want any burden. So, nangyayari din pala noon ito. Ito yung ang usap ni Pablo, ni Santiago. Sila ay may pag-imbot at inggit sa katawan. Yun, sabi sa Santiago 4:2. Sila ay hindi marunong manalangin. Ayun pa. Siguro, hindi sila pumupunta sa church para manalangin. Hindi sila nakikisama sa prayer meeting. Hindi sila nakikijoin sa panalangin ng church. Sila ay humihingi na may maling motibo. Pa. Sila ay mapagkaibigan sa sanlibutan. Sabi ng 4:4, kayo'y mga manangalunya, hindi pa ninyo nalalaman na pagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Yung pala yung kalagayan nila. Sila ay may kapalaluan. May kayabangan pa. Sa Santiago 4:6, kaya sinasabi ng pasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat magbibigay biyaya sa mga kapagkukuha. Kung ganito man ang inaasal natin, ay wala na tayong asahan sa Diyos. Kaya narito mga dapat gawin upang tugunin ng Diyos ang ating mga kahilingan. So ito po yung mga dapat gawin upang tugunin ng Diyos ang ating mga prayer requests. Una sa lahat, magpasakot lang tayo sa Kanya. That is the first rule. You will be heard by God if you submit yourself. Self-submission mo tayo. Ibigay mo na natin ang ating mga sarili. Once you are standing on your own plan, on your own things, hindi ka papakinggan ng Diyos. On your own talent, on your own skill, on your own strategy, hindi ka papakinggan ng Diyos. The first thing to do is to submit. Ipagkaloob o magpasakop lang tayo sa Kanya. Sabi ng Santiago 4:7, pasakop na tayo sa Diyos. Siguro kahit naman ako yung Diyos, wala natin ka sa akin, mayroon pala. Dapat lumapit ka pa sa akin, mayroon pa pala. Gawin mo na yan. Magtagumpay ka, di well and good. O bakit lumalapit ka pa sa akin? Di po ba? Pangalawa, paano tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin? Salangsangin ninyo ang diablo. Ibig sabihin, kahit ikaw ay Kristiyano, sometimes nagkakaroon ng part ang diablo sa iyo. Bakit? Hinahayaan mo siya makaroon ng parte. For instance, worldly music. Paano ipatugtog niya? For instance, may manood ng horror movie. Sumisipin sa utak mo yan. For instance, nagpapahilot ka sa mga bulong-bulong. Dinadasalan ka bago ka hilutin. Ay, di ba lang, kapangyarihan ng Diablo nagpapagaling sa'yo. Ay, gumaling nga ako, galing. Papahilot mo sa'yo ulit. Kapaan mo yung bulong mo, Don't you know that you are having a part? Si Diablo, nagkakaroon ng part sa inyo. Nakaraw ng utang na loob sa kanya. Opo. Binibigyan natin siya ng parte. Kaya sabi, salangsangin nga ninyo ang Diablo. May lumapit ka sa akin
maatin dito sa kasama natin. Nagkwento. Brad, ipinagdama niya. Ano ginawa niya? Pahilod kami. O ano, wala naman. Oo, kaya lang, may kanta-kanta muna sila bago mag-ano eh. Pero nagbabible din sila. Ganon. Baka hindi mo alam, sino nagpapagaling sa'yo. Kung mag-iingat ka. Mamaya binibigyan mo ng parte ng diablo sa buhay mo. So, ang sabi dito, sa Santiago 4:8, magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. 4:7, datapwat magsisarangsak kayo sa diablo at tataas siya sa inyo. Actually, resist natin. Huwag natin hayaan makaporma siya sa buhay natin. Pag hinayaan natin siya, ay tuloy-tuloy na yan. Tayo ay panghihimasukan na niya sa buhay. Although hindi ka niya kayang i-process, hindi ka niya kayang sakupin, pero guguloyin niya ang isip mo, pahihinahin niya yung pananampalataya. Kaya mag-iingat po tayo. Una, magpasakot tayo sa Kanya. Ikalawa, sa langsangin ng diablo. Ikatlo, siyempre, pag sinalangsak mo ang diablo, dapat malapit ka sa Diyos. Hindi yung hindi yung worldly ka, carnal ka, re-review ka ng diablo. Maka nireview mo siya, babalik sa iyo, re-review ka rin. Ikaw mo, ganyan pa rin eh. Kakaroon ka rin. Kung anong ginagawa mo, sasabihin niya, alam niya. Yan yung mahirap to. Lumapit tayo sa Diyos. Sa Santiago 4:8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Noong linggo lang, napag-aralan namin eh. Wala raw kakayahan ng taong tumawag sa Diyos at wala siyang pananampalataya. Mali eh. Ito nakasulat oh. Di ba? Magsilapit kayo sa Diyos. Kung may kakayahan ng taong lumapit. At siya'y lalapit sa inyo. O, di ba? Ang ibig sabihin ng Diyos, pag hinanap mo, masusumpungan mo. Kaya nga tayo may Espiritu eh. Yun yung parte ng Diyos sa atin. Kahit na mga hindi mananampalataya, they were alive because of the Spirit that was in them. And that Spirit is the breath of life. And that breath of life is from God. Therefore, you have an access na pag lumapit ka, papakinggan ka rin ng Diyos. Ako. That's it. That is number 3. Lumapit tayo sa Diyos. Number 4. Ito makasimple lang. Huwag kayong makiayon sama-sama. Masama ka naman, kinakatuman mo pa. Hindi na tama, sinusunsulan mo pa. Yan yung masama sa Kristiyano. Hindi na ayos, kinakatuman mo pa. Pinapagsadaan mo pa. Santiago 4:8, mangang-inis kayo ng inyong mga kamay, kayo mga makasalanan. Sabi ng mangang-inis, huwag kayo sa pangit na mga word, huwag kayo makikisawsaw, huwag kayo makiki-join, alam mo hindi tama, nandun ka rin. So parang pakinggan tayo ng Diyos, huwag kang makikayo ng Diyos. Number 5, dalisayin ang inyong mga puso. Ano sabi dito sa English? Spiritual adultery. Pero parang spiritual adultery. Santiago 4:8, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso at kayo may mga dalawang akala. Ibig sabihin ng dalawang akala, disloyal to God. We say disloyal, lagi silang dalawang isip, lagi silang may tao. With divided interest. Ayaw pala ng Diyos yun.
Sabi ng Diyos, kung sa akin ka ha. Kung susunod ka sa akin ka sumunod ha. Kung loyal ka sa akin ka lang loyal ha. Huwag kang divided. Ayaw ng Diyos mo. Ibig sabihin, dalisayin ang inyong mga puso, and that is what we call spiritual adultery. Number 6, taimtim na magkika ng mga sala. When you repent, be serious. Yan ang tawag na yun, gawat sala mamaya. Yun ang serious. Suko sigarilyo, bukas sigarilyo ulit. Hindi ka serious. Ayaw ng Diyos na gano'n. Taimtim na magkika sa mga sala. Santiago 4:9, kayo'y magbigati at magsibig at magsitangis, inyong palitan ang inyong pagtawa. Inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibig at ang inyong kagalakan ng kalubayan. What do you mean by that? Serious ka. May kalungkutan talaga, meron kang remorse. Karamihan ng Kristyano ngayon, gagawa ng kasalanan, wala na siyang remorse. What do you mean by that remorse? Hindi na niya nararamdaman. Manhid na yung puso niya kasi lagi niya yung ginagawa. Hindi niya na nararamdaman na maliyo. Pag ginawa niya, matigas na lang yung puso niya. Kasi gawin na niya yun. Huwag tayo pumapunto. Number 6. Huwag tayo maging mga palalo. Ayaw na ng Panginoon. Mga palalo. Sa Santiago 4:10, mga nakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Number 7 and last. Huwag magsalita ng laban o humatol sa kapatid. So, huwag tayong judgmental. Huwag tayo magbigay ng premature judgment. Ako lagi ako ginajudge dito. Lahat ng umalis, ako yung may kasalanan. Lahat ng umalis, ako may kasalanan, hindi sila. Ganun talaga kasi pastor din. Judgmental lahat sila. Na para lang, wala kaming salahan, pastor may salahan dyan, kaya ako ng hirap din wala kang laban. Lahat talaga ibabat ko sa'yo. Iiwas talaga sila. Walang itutulong sa nila. Lagi sila nakatulong sa iba. Kasi si ganito, kasi si gano'n, kasi si gano'n. Lahat ang umalis gano'n. Kasi si gano'n. Kasi si gano'n. Ewan ko ba, nagkagano'n. Kaya sabi, huwag ka magsalita ng laban o matulman sa kapatid. Santiago 4:11. Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o umahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at umahatol sa kautusan. Pag umatol ka, hinahatulan mo na rin ang iyong sarili. Yan. Makasimple lang po ng salita ng Diyos para tugunin ang ating mga panalangin. Tandaan po natin ito. Una, magmasakot tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Huwag tayong makiayaw sa masama. Dalisayan natin ang ating mga puso. Taimtim na magkika sa mga sala. Huwag tayong maging mga palalo. At huwag magsalita ng laban o umatol sa kapatid. If you are doing this, you are such a loud speaker to the Lord.
He will hear you very clear. At alam na alam niya ang sasabihin mo. Bakit? Sang-ayon ka sa kanyang kalooban. Kumain po tayong lahat, tayo po maraming Panginoon, salamat po sa gabi ito sa iyong mga salita, mga simpleng pag-alala, para tugunin mo po ang aming mga paliwanag. Sa iyo po, Panginoon, ang papulit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakagyan po natin ang ating tagapagpunta. Amen. Salamat po sa napakagandang message para sa pagkakas sa atin. At ngayong gabi, nung nakaraan tayo ay groupings, ngayon po ay tuwa po tayo ng ating partner para pumakasama sa ating prayer time. Yeah, tayo po yung manangin, tuwa po tayo ng ating medyo ano naman, iba-iba yung ating
Wait na. Sa inyo po mga devotion, sama po sa prayer si Nanay Isabel. At siya po ay blood transfusion kasi tumawag po ang kanyang dugo. At pinag-request natin. Hawak po tayo ng kamay. Tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Uwitin po natin ang alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Sa Diyos, at nagbilang po namin naman, maraming salamat po sa inyong makikinig sa amin. Salamat po sa inyong biyaya, pag-ingat, kalakasan sa Panginoon. Tuloy namin ilapit sa iyo, sa Nanay Isabel, pagkaroon sa inyong kalakasan. Marami po masalinin sa inyong ayos Panginoon sa kailangan niya. Ipanatag mo ang kanyang katawan at puso Panginoon. Sa amin po pag-uwi, natin niyo po ang bawat isa sa amin. Ilako niyo po kami ng maluwalhati sa kanyang-kanyang po namin tahanan at ingatan niyo po ang bawat isa. At mula doon sa pag-iingat sa atin mula sa pagka-tison, ingatan tayo ng Diyos, paliwanagin ang kanyang mukha sa atin, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bless po. Bless po tayo sa ating gawin. Nanay, ano po? Ingat po tayo. Ito, kasama ko namin. Kaya lang. Kami ng ano kami kasama na ito. Ay, mga kapatid, sandali lang, pag-try mo na natin si Kwento. Deacons, alis na ito sa Sabado. Alis ka na, dali ka, pag-try ka muna na. Wala na dito. Dito. Kuha mo na. Kuha mo na, papanalangin ka na namin, Sabado na pala eh. Okay, let's pray mga kapatid para may Pedro silent ay sa kanyang pagbabalik. Okay lang. Sige, pagkakalap po natin ang kamay sa kanya. Banal ng Diyos, at nakilang po namin Ama, lapit namin sa Espiritu. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa kanyang naghanap, sa kanyang pagbuhay. Pagpalain niyo po kapatid na ito, kanyang pag-usya sa kanyang trabaho, ingatan niyo siya sa kanyang pagbabalik, Panginoon. Patuloy ang kanyang trabaho, sustain mo ang kanyang lakas, patuloy mo patuloy ang kanyang pagkakilig. Tulungan mo po siya sa mga gawain niya, kung siya pagbigay ng lakasan sa kanya. Malayo ko rin patuloy ang kanyang spiritual na buhay, doon Panginoon, patuloy siya patuloy ang pagkakaroon sa iyo, mga salita. Amin po siya pinagtitulala sa iyo sa pangalan ng Ama, na Anak at ng Banal na Espiritu, lalo na sabi na, iyak ka kapatid ha. Bless you. Kaya nagkadala kami, pagod na lahat, wala ang